ano yung nakikita niyong parang problema kung masusunod ito at ang sinasabi ni Senator Cheese, July 30 pa yung actual trial? Well, unang-una, ang pinaka-telling dito is talagang walang absolutely no sense of urgency, di ba, sa part ng Senado. Kasi maski yung preliminary steps tulad ng pag-adapt formally ng bagong o current Senate rules on impeachment, yung pag-oath ng mga senator judges, yung pagbibigay ng kopya ng articles of impeachment dun sa respondent kay VP Sara Duterte. Lahat yun, ano pa lahat yun binato pa sa June. So mula ngayon hanggang June, di ba 3 buwan pa yan, talagang walang mangyayari. Wala talaga silang balak gawin. And para sa akin, very telling yon na talagang clearly walang sense of urgency. Pero even then, okay, tanggapin na natin. June magsisimula kasi sabi nila naka-recess eh. Pagbalik nila sa June, pagbalik nila ng June 2, halos walang mangyayari yung first month eh. Halos first 2 months eh. First day, June 2, tatanggapin formally yung articles of impeachment at i-approve nila yung rules. The next day, June 3, mag-o-oath, magkukonvene as an impeachment court formally, tapos na. The next day, June 4, tsaka pa lang magsaserve ng summons dun sa respondent. And then, bibigyan ng mahigit 1 buwan para magkaroon ng filing ng mga pleadings. Normal naman yon, di ba? Usually, 10 days yan. Another 5 days to reply. So, 15. Pero ito, 20 yata yung binigay. Pagkatapos ng another month para pre-trial. Na normally, hindi naman nagpi-pre-trial in impeachment proceedings. Pero sabihin mo na, may mga marking na mga evidence yan, etc. Di ba? Para bumilis. Para bumilis. Pero bibigyan ka ng 1 buwan para doon. So, ibig sabihin, pagbalik nila sa June 2, which is 3 months from now, halos 2 months pa uli bago mag-start yung actual trial. Which is really, parang feeling ko, sobra-sobra na tong delay. Kasi dati, nung sinasabi lang niya na hindi, bumalik tayo after elections na sa recess, di ba? Pwede mo pang isipin na baka meron pang legitimate reason di ba? So to speak, na parang di ba? Sumusunod tayo dun sa legislative calendar kahit na hindi naman kailangan. Sabi na ng madaming mga eksperto, including at least 2 justices na former justices ng Supreme Court. Pero ito, pag tinignan mo yung actual na schedule na pinropose, talagang snail space, di ba? Parang 1 araw just to accept, another day, another separate day to formally convene and take the oath, another separate day to send out yung summons. Lahat yung pwedeng gawin ng 1 oras sa totoo lang di ba? Okay. In 1 day Pero ito, spin-read out pa ng 3 araw. So ako, talagang they're taking their time. Yun yung mensahe nitong proposed schedule na ito. When you say they're taking their time, you get the sense na talagang sinasadyang patagalin, pahabain o i-delay ito? Well, ako, wala talagang sense of urgency. Whether talagang dinidelay, iba pang usapan yon. Pero clearly, absent any sense of urgency dito. Ang ironic pa dito, ito, narinig ko dun sa press conference ni SP Cheese na sinabi niya na sa tingin niya, with this schedule, July 30 ang start, by October daw, tapos na. So, ibig sabihin, tapos na yung trial in 2.5, 3 months. Kung gano'n naman pala, sinimulan na nila February, tapos na yan by April bago mag-eleksyon, di ba? So, mas mahaba pa yung hihintayin natin, di ba, na 6 na buwan bago mag-start yung impeachment trial, doon sa ine-estimate niya mismo na total duration ng actual trial, which is kind of ironic considering na yung kung ako magpapatagal pa sa usaping ito yung delay ng Senado dahil wala silang ginagawa. Ewan ko na lang, di ba? Talagang maintindihan mo na bakit ang dami nagdududa na mayroong ibang interest at play dito kung bakit hindi pa nagsisimula hanggang ngayon. Kayo, anong duda nyo? Ano yung interest at play dito kung bakit hindi pa nagsisimula? Ayaw ko mag-speculate kasi ang hirap, wala naman akong alam di ba? So, pero at this point, what is very, very clear is walang sense of urgency. Increasingly, mukhang totoo yung apprehension ng madaming mga tao, madaming mga kababayan natin na meron talagang intention to delay it.
Kasi talagang sobra talagang drawn out eh. 'Di ba? Even if we accept na hindi magmi-meet prior to yung reconvening ng Congress, 'di ba? After adjournment, yung pagbalik nila from adjournment. Bakit yung schedule na ito after June 2 ang bagal pa rin, 'di ba? Bakit talagang drawn out for as long as possible bago umabot dun sa actual na impeachment trial? Okay, paintindi natin sa mga viewers, no? June 2, yung resumption ng session, ang nakaschedule doon, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors, tapos approval of the revised rules and of procedure on impeachment trial, 3:00 ng hapon. So pwede bang isiksik na rin sa araw na yun, yung nakaschedule for the following day, which is convening of the impeachment court and oath-taking of the incumbent senator judges na nakatakda ng 9 a.m. Pwede na bang i-collapse yung pagsamahin na sa isang araw? Sa tingin ko, actually, yung the next day pa, June 4, service of summons, pwede na rin i-collapse doon. Diba? Kasi, ano bang gagawin mo sa unang araw? It's basically, tatanggapin namin formally yung articles of impeachment. Okay. Pangalawa, someone will make a motion to approve yung impeachment rules, yung draft. And I suppose, gagamitin lang naman nila yung dating draft, diba? Yung ginamit na impeachment rules nung panahon ni dating Chief Justice Renato Corona, which was the last time the Senate sat as an impeachment court. So I very much doubt na mahabang usapan yon, di ba? Parang i-approve lang kagad yon. Pangalawa, somebody will make a motion to convene as impeachment court. And then oath. Tapos. Di ba? Pero tapusin nyo ng mabilis eh. I'll play devil's advocate, Attorney Barry. Kasi kung merong alam natin may mga supporters sa Senado itong si VP Sara Duterte, pwede rin gamitin yung kanilang posisyon para i-delay ito. Diba? They can raise a lot of technicalities, dilatory tactics, if you will, to be able to further delay the start. Diba? Pwede rin tanongin yan, pahabain. Kasi impeachment rules yan, diba? Pwede sila mag-nitpick yan eh. Totoo. Pero ang point ko dito ay hindi na nila kailangan gawin yun eh. Sa schedule na ito eh. Dahil kahit na wala pa silang erase na question on the rules, mag-adjourn na eh. Diba? Next day na uli yung formal convening tsaka yung oath taking eh. So ibig sabihin, parang binildiin na yung delay eh. Hindi na kailangang daanin pa sa mag-raise ako ng objection o mag-propose ako ng amendments to the rules eh. Dahil built-in eh. From the actual schedule, tapos na ang trabaho nila on June 2 once they approve the rules. Next day na uli yung formal convening of the impeachment court and the oath-taking. Na hindi ko maintindihan, ba't mo kailangan iwalay pa yun? Diba? Pwede mo naman tapusin yun the same day eh. Diba? Baka sabihin nila pag resume ng session sa June 2, meron pa silang ibang legislative functions or responsibilities to attend to. Naalala ko nung unang-una, ano pa ang ipapasan yung batas? June 2 na eh. Matatapos na tong Congress na to eh. Diba? So very, very unlikely na meron pang legislative business talaga na sobrang urgent dyan na ite-take up. And even then, sa past impeachment cases na umakyat sa Senado, ang ginagawa ng Senado, sinususpend yung regular legislative business in favor of dealing with yung impeachment trial kasi kinukonsider nga nilang mas mahalaga yan. Diba? Na mas merong urgency as opposed to regular legislation. Lalo na ito, diba? Dulo na ng Congress eh. Kung meron kayong dapat pinasang batas, dapat napasan nyo bago mag-eleksyon, di ba? Normally, gano'n naman ang nangyayari sa Congress. In fact, ang usapan namin nung nasa House pa ako, kung meron kang bill na umabot pa ng ganitong oras, di ba? Yung last 6 months of the term, wag mo nang asahang may magkakaroon pa ng movement dyan. Wala na yan. Kasi lahat ng tao nakafocus na on election and then after that, itong huling session, after the elections, in a way, lame duck session na yan eh. Wala na usually pinapasang bagong batas dyan. So, hindi ko maintindihan kung ano pa yung kailangan nilang gawin na sobrang importante na kailangan mag-give way pa yung Senate impeachment trial na ang tagal-tagal nang na-delay by that time. Do you get the sense na parang ang dating sa akin ng mga sinasabi ninyo, kung gusto, maraming paraan or may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Parang ito ba yung nakikita niyo nangyayari dito? Totoo naman. Oo, yes, 'di ba? Parang in many cases in Congress, 'di ba? Na kung meron talagang gustong tapusin kaagad
pwedeng tapusin ka agad. Di ba? Yun naman yung point eh. Lalo na dito sa kaso ng impeachment trial, tingnan mo yung mga first few actions na gagawin ng Senado prior to the actual trial. Lahat yun pwede nang gawin ngayon eh. Di ba? Service of, di ba? Convening as impeachment court, oath taking, di ba? Lahat yun pwede nang gawin ngayon. Wala namang mabigat na bagay na kailangang pag-aralan pa eh para lang magawa yun. Kasi isa sa mga sinabi ni Senator Chis Escudero, kasi kailangan ng oras para pag-aralan. Ano kailangan mong pag-aralan kung magkukonvene ka lang naman formally sa impeachment court? Ano kailangan mong pag-aralan kung ang gagawin mo lang naman ay mag-oath? Even yung pag-serve ng summons, wala ka naman, ano naman yun eh, ministerial yun to a certain extent eh, kasi kailangan mong pasagutin eh, yung kabila eh. So actually, yung sitting down to study the issues, mangyayari lang yan kapag hawak mo na lahat ng mga pleadings ng parehong parties. So, again, bakit mo i-delay yun? Kung sinasabi mo na kailangan naming oras para pag-aralan, hindi ba gusto mo gawin na mo naman ng mas maaga yon para nga mas mahaba yung oras mo para makapag-aral? Kasi right now, ito yung realidad. Wala silang gagawin on the impeachment from now until June 2. As in zero. Even yung preliminary tasks na pwede sanang gawin, lahat yon ay binato pa to June 2 or later. Okay. So mukhang yung pwede yung mga preliminaries tapusin na before the resumption of the session on June 2. Kaso paano naman gagawin 'yon? Dapat magpatawag ba ng special session yung Pangulo or can the senators do that on their own? Ako, nag-agree ako dun sa opinion na they can actually convene on their own, 'di ba? Kasi pinapayagan nga na yung mga committee magkaroon ng committee hearing during adjournment eh. Di ba? Madami ng mga cases in the past where committees of the Senate and committees of the House of Representatives actually convened and did business during adjournment. Di ba? So, kung yung committee work na arguably is on a lesser degree of importance and urgency compared sa isang impeachment proceeding, pwede mong gawin, di ba? During yung adjournment, ito pa. Diba? And as so many experts have pointed out, iba yung trabaho ng impeachment sa trabaho ng legislation. Eh. So nothing prevents yung Senate from meeting, convening as the impeachment court, even while they are on adjournment, and then doing with yung preliminary matters na ngayon. Kasi kung ang problema nila ay ayaw pa namin pag-usapan dahil lipitan na pag-aralan, di gawin nyo yung mga at least yung formal na pag-accept. Diba? Yung pagpasa ng inyong rules, yung pag-take nyo ng oath, yung actual formally convening yung Senate as impeachment court. And then, padala na nyo yung kopya dun sa kampo ni VP Sara Duterte para meron ding oras yung kabila na sumagot. Di ba? Officially. Para pagbalik natin ng June, kung June talaga yung hinihintay nyo kasi ayaw pa nyo mag-trial ngayon, tapos na yung mga yon and we can start the trial June 2. Di ba? Pwede naman yun eh. Okay. Kung talagang, sabi mo nga eh, kung gusto, kayang gawa ng paraan. Pero mukhang dahil hindi nga ginagawa ng paraan, baka nga hindi gusto, di ba? Okay.